We're gonna start recording. So tonight we are talking about ito pong part na kung saan hindi natin na-discuss last time because of dami na natin na pinag-usapan. But the Day of Atonement, no, if you've been a Christian for a while, malamang sa malamang narinig mo na tong Day of Atonement. Anong ginagawa po dito? Or maybe narinig mo lang siya pero hindi pa natin siya mas naintindihan. And ngayon po that we are in a time of fasting, it's really good for us to understand na ito yung fasting na kinuman talaga ni Lord. May fasting na kinuman talaga siya. And meron kasing mga fasting, 'di ba, na may mga tao nag-decide sila because of the leading of the Spirit, okay, a leading of the Spirit na sila ay mag-fast because they're praying for their nation, they're praying for salvation, they're praying for magbago yung kanilang sitwasyon, no? Pero ito, itinakda talaga ni Lord na magkaroon ng ganitong klaseng fasting, a Day of Atonement. So, ayan po yung titignan natin. Medyo ifo-focus natin po ngayong gabi. So, ano ba yung Day of Atonement? So, once a year, yung high priest ng Israel, pupunta siya doon sa tabernacle, doon siya mag-offer. Okay? The most holy place. Okay? So, kung meron kang notes, pwede mo diyang ilagay yung tabernacle. Ayan. Tabernacle. Tabernacle. Tapos, after niyan, pwede mong i-research yung tabernacle. Pwede mong i-research yung tent of meeting. Ayan. So doon po, kasi nung time na yon, andoon lang yung presence ni God sa Old Testament. So, only yung mga high priest, sila lang po yung pwedeng pumasok dun sa most holy place. So, yung part na po yun ng tabernacle, dun sila mag-offer nung maglalagay ng blood doon sa area po na yun. So, andoon po sa most holy place, no, sa tabernacle, yung tinatawag na Ark of the Covenant. Kaya alam niyo po ba yung Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant, hindi po yun yung Noah's Ark. Okay, iba po yung Ark of the Covenant sa Noah's Ark. Yung Noah's Ark po, ang laman po nun, mga hayop, 2 by 2. Yung Ark of the Covenant, okay, ang laman po nun is what? A piece of the manna from heaven. Andun din po yung parte ng stick ni Aaron na kung saan nagkaroon ng bunga, yung stick po na yun. Okay? So, yun po yung laman ng Ark of the Covenant. Ano pa? Yung Ten Commandments nandoon din sa Ark of the Covenant. So, doon sa Ark of the Covenant na yun in the Old Testament, doon nila sinasabi na kasama nila si Lord. Andun yung presence ni God. Okay? Kaya may time nun si David sa Bible, no, sabi niya, gusto niya na yung Ark of the Covenant ilagay sa bahay nila. Kasi nung hindi pa nalalagay sa bahay nila, nandun sa bahay ni Obed-Edom, sabi po sa Bible, that Obed-Edom's household was so blessed kasi nandun yung presensya ng Diyos, which is yung Ark of the Covenant. Okay? Sa ibang session, mas pag-uusapan po natin yung Ark of the Covenant and yung Tabernacle. Pero ito po, tingnan natin yung Day of Atonement. So, first, dun sa Day of Atonement, the high priest, ang high priest po ay tao. Okay? Ang high priest ay tao, hindi siya katulad ni Jesus na Diyos. Right? So, yung naka-assign na high priest, kailangan niyang mag-offer ng sacrifice. So, kumbaga, itong araw na to, magsasacrifice yung high priest. Una, para sa kanya. Pangalawa, para doon sa mga tao. Para mahugasan yung kasalanan ng buo nilang nation. Okay? So, isang araw ito na ginagawa po nila. Kaya nga, Day of Atonement. Right? So, naintindihan ng high priest na siya din mismo kailangan malinis siya. So, hindi siya pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies, sa most holy place, kung siya mismo ay may karumihan, may kasalanan. Okay? And next naman is, ang ginagawa, there is blood on the mercy seat. Ang mercy seat po, nandun siya sa ibabaw, para siyang takip ng Ark of the Covenant. Doon po nilalagay yung dugo. Ano pong dugo yun? Kaninong dugo po yun? Dugo po ito ng kambing. Okay, the goat that was sacrificed and its blood was carried and sprinkled on the ark's cover.
Right? So, yung meron kasi sa araw na to merong dalawang kambing. Okay? Yung isang kambing sinasacrifice, yung pangalawang kambing po is sa kanya po no kino-confess yung kasalanan ng mga tao. Tapos po papatakasin nila yon. Dadalhin na nung kambing na yon sa wilderness yung kanilang mga kasalanan. Okay? So, doon po nanggaling yung term na scapegoat. Okay, Mhm. ginagawang scapegoat, no? So, yung kambing na nagdadala ng kasalanan ng mga tao. May question po, Sister Mitch, naka-unmute po kayo. Meron po kayong question? Oh, wala naman po, sorry po. Okay lang, Na-press lang. akala ko po may nagpaparamdam. Sabi, may gumanon eh. Okay. So, Sorry po, sorry po. okay lang po, okay lang po. So, pero pag may questions po, pwede po tayong magtanong. Right? So yun, dalawang kambing. Yung isa, sinacrifice, yung isa naman, binulungan ng mga kasalanan, doon nilagay yung mga kasalanan. Pero tinigil din po nila yung practice na to kasi nga, minsan yung kambing nakakauwi pabalik. So, pag imbis na yung kambing, nadala niya na yung kasalanan nila sa malayong lugar at hindi na nila maalala pa, yung kambing daw bumabalik doon sa lugar nila. So, bumalik na naman yung kasalanan nila. Okay. So, mga kapatid, no, this is a day of forgiveness, a day of cleansing, paglilinis, paghuhugas ng mga kasalanan ng bawat isa. Right? So, ito po yung paraan noon in the Old Testament kung paano siyang ginagawa na ang mga tao ay mapatawad sa kanila pong mga kasalanan. So, ayan, isa sa mga very strict na rules po nila. So, it is commanded by God in Leviticus 16:29 to 30, on the seventh month, on the 10th day of the month, you shall afflict your souls. Yung afflict your souls po na yun, that is a time of fasting. Okay? A time of fasting. And do not work at all, a time of rest. So, a time of fasting and a time of rest. For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord. So, ang pinaka-goal po ng Day of Atonement is maging malinis ang lahat. Mahugasan ng kasalanan po ng lahat. So, sino lang po yung magwo-work? Mahalaga po itong point po na to, no? Lahat ng tao hindi magwo-work. Kahit sino pa yan, hindi sila magwo-work. Ang magwo-work lang sa araw ng Day of Atonement ay yung high priest. And everybody fasts and rests. Lahat ng tao magpa-fasting, one day na magpa-fast sila na instituted by God, ibig sabihin si God ang nag-command na mag-fast sila sa araw po na yon at hindi sila magtatrabaho. A day of fasting and a day of rest. Okay? So this is the only fast directly na sinabi ng Lord na gawin po nila. So, hindi po siya dahil sa crisis, sabi nga po dito, hindi po siya dahil merong problema na gusto pong masolve or meron silang, may mga kalaban sila na umaatake po sa kanila para proteksahan sila ng Panginoon. Sila po ay magfa-fasting, no, for God's help, for God's protection, pero hindi po yun ang reason. So, it is a fixed time appointed by God, nakakalendaryo sa kanila mismo na itong araw na to is the Day of Atonement. So, meron pong fasting at meron pong resting. So, when we look at that, we look at the finished work of Christ. As ultimately po no, sinasabi po sa atin that we have been washed, we have been paid, or we have been redeemed by a great high priest that is Jesus Christ. Kaya nga sabi ko po sa inyo po kanina, napakahalaga na makita po natin kung sino lang yung nagtatrabaho nung time ng Day of Atonement, yung high priest lang. Because the same thing sa ating pong pagfa-fasting, at hindi lang sa fast maging po dun sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Ito po ay pinanghahawakan natin yung natapos na ginawa ng Panginoong Hesus. So we are relying on His work. And that is ultimately His work on the cross.
yung ginawa niya po sa cross. Sa Hebrews chapter 10 verse 4, it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Sa sacrifice nila, nag-sacrifice sila ng bull, baka, no, sacrifice sila ng kambing. Hindi naman talaga yun magiging sapat para sabihin na once and for all, tapos na. Pero nung time ng Old Testament, yun yung nagsilbing kabayaran. Pero in the New Covenant with Jesus Christ, pinapakita po sa atin na siya na yung naging ultimate payment. Siya na yung pinaka tumapos sa lahat. Wala nang kailangang bayaran, binayaran niya na. Kaya nga po, yun yung ibig sabihin ng tetelestai sa Bible, paid in full. Paid in full. Binayaran na ng lahat. Wala ka nang babayaran, binayaran na ng Panginoong Jesus. So, in Hebrews chapter 9 verse 12, neither the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Okay? Eternal, walang hanggan. Meron na talaga na paglilinis, paghuhugas, meron ng redemption for us. Kaya ano ibig sabihin ng redemption? Sabi nga natin kanina, di ba? Binili niya, kinuha niya tayo, tinanggal niya tayo mula doon sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Right? Hebrews chapter 10 verse 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. So once and for all na offering. Once and for all na offering dahil sa ginawa ni Jesus, wala nang kailangan pang bayaran whatsoever. It is final. Sabi nga ni Jesus, it is finished. It is finished. Merong isang pastor na in-interview, sabi sa kanya, why did Jesus have to die on the cross? Bakit kailangan ni Jesus na may pako sa cross? Hindi ba pwedeng sabihin na lang ni Lord na wala nang kasalanan lahat, mabait na kayong lahat, no? Maayos na lahat yung buhay niyo, mabuti na kayong lahat. Yan na, wala na. Pero bakit hindi yun ginawa ni God the Father? Why did He have to sacrifice His one and only Son? Because God the Father, sabi ng pastor, and I love his answer, sabi niya, God the Father wanted to show Himself as both merciful and just. Ibig sabihin, gusto niya ipakita yung sarili niya as both loving, okay? But at the same time, He's also a God of justice. Loving and a God of justice. So, ibig sabihin, punishment is real, but His love is also real. Tunay din yung kanyang pagmamahal. So, nagkwento siya ng isang example. Meron daw isang kaharian. At dun sa kaharian na yon, no, na masaganang masagana. All of a sudden, isang araw, merong nagnanakaw ng pagkain doon sa kanilang pantry. Sa reserve nila ng mga pagkain, merong nagnanakaw. At sabi ng hari, pag nahuli itong magnanakaw na to, kailangan siyang parusahan. Kailangan siyang hagupitin. Okay? So, nagkaroon ng batas na kailangan parusahan yung nagnanakaw, and then dumating yung mga the next week, di pa rin nahuli, meron pa rin nagnanakaw, patuloy pa rin may nagnanakaw. Pagkatapos nun, sabi niya, okay, kailangan natin atang taasan yung ano natin, punishment. So, tinasan nila sa 10. 10 hagupit yung mararanasan ng magnanakaw na yun. And then, the next time, ano yung nangyari? The next week, nagnanakaw pa rin. Nawawala pa rin yung mga stock nila po ng pagkain. And then, sabi niya, sige, 40 lashes. 40 lashes yung mararanasan. Eh, yung 40 lashes is equal to death. Pag 40 lashes na yun, mamamatay na talaga yung tao na lalatiguhin. So, ano po nangyari? Isang araw nahuli kung sino po yung nagnanakaw.
Yung palang nagnanakaw ng pagkain sa kanila for whatever reason, yung anak niyang batang babae. Yung anak niya na batang babae. Ngayon, the question is, anong gagawin ng hari na yung palang anak niya, yung nagnanakaw, maglolo bending ba siya? Ibibend niya ba yung law? Babaguhin niya ba yung batas? Dahil lang na-found out niya na anak niya pala yung nagkasala. Ano po sabi niya? Sige, parusahan yan. So, nung araw na paparusahan yung bata, nandun yung lahat ng mga tao, nandun yung bata, andun din yung berdugo na maglalatigo sa kanya. Pinunit yung damit sa likod para mahalatayan yung bata. Hinataw ng isa. Pagkatapos ng unang hataw, nagulat sila kasi nakita nila na yung hari nagtatanggal ng damit niya. So ang ginawa ng hari, nandun siya sa likod ng anak niya. Pumunta siya doon at sabi niya doon sa naglalatigo, sige ituloy mo na. Andun yung bata, andito yung tatay sa ibabaw niya, tinakpan siya. At lahat ng hataw doon sa tatay na pupunta. At hanggang sa matapos yung lahat, namatay yung tatay. Dahil sa tindi nung hagupit na naranasan niya. So ano po yung makita po natin doon? Pinatunayan ng tatay na mabuti siya, loving siya, but at the same time, he is just. Hari siya na ipapatupad niya pa rin kung ano talaga yung batas. Meron talagang kabayaran yung pagkakasala o yung pagkakamali na yun. Meron pa rin kailangan magbayad. So sa atin po, ganun din. Kailangan ng kabayaran para dun sa kasalanan na tayo po ang gumawa. Wala namang kasalanan ng Diyos eh. No? Pero dito po makita po natin, ibinigay ng Diyos ang kanya pong bugtong na anak para maging kabayaran sa kasalanan ng bawat isa. We are forgiven of our sins. We have been set free of our old life, from our old life. And it's only by the sacrifice of Jesus. So in our time of fasting and in our journey of our Christian life, ang pinanghahawakan po natin dito is hindi kung gaano tayo kabuti. At hindi po kung gaano tayo kagaling. Hindi po kung gaano kadami yung alam po natin. Kaya nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, di ba sabi po doon, Ephesians 2 verse 8, for we are saved by grace through faith, not by works so that no man can boast. We are only saved by grace through faith. Sa grasya ng Diyos, sa pananampalataya, ng pinanghawakan natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross, doon lang po tayo nagkakaroon ng kaligtasan. So it's about His finished work. So in a time of fasting, in a time of prayer, hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord pinag-pray ko na, dapat gawin mo na. O Lord, sinamahan ko pa ng fasting Baka naman, pag ito hindi pa natupad, ewan ko na lang. We don't have that kind of demanding power or demanding authority towards God because it is not our work. It is not what we do. But it is kung sino siya at kung ano ang mga ipinangako po niya. Ano ang nais niya? Higit sa kung ano yung nais natin. We cannot be Christians pero hanggang ngayon, mas lamang pa rin kung ano yung gusto natin kaysa sa kung ano yung gusto ng Diyos. Mas lamang pa rin sa buhay natin kung ano yung mga preferences natin, kung ganito ko gustong mabuhay, ganito ko gustong mag-isip, ganito ko gustong magsalita. Kaya nga po kung tayo po naging Kristiyano, ang example natin ultimately is si Jesus. Si Jesus. So it is Christ-likeness. We want to become more and more like Him.
yung paraan ng pamumuhay po natin, paano tayo makitungo sa isa't isa, paano tayo magmahal ng ating pong kapwa, kung paano po natin harapin ang ating pong mga sarili, maging ang mga kasalanan natin sa mga buhay po natin. How are we living our lives in Christ-likeness? How can we be more like Christ? Only, only if we can look at His finished work. Doon lang tayo pwedeng maging kawangis lalo ni Kristo. Kapag po nakatingin tayo doon sa kanyang ginawa, sa kanya pong binayaran, sa kanya pong sinakripisyo. So with that sacrifice, that is our price. That is our reward. And this God, this loving God, gave His life for us once and for all. We've been forgiven, we've been set free. The perfect sacrifice. So kung inisip po natin, papasting ako, grabe, ang hirap naman ng sakripisyo na to. Wala nang mas mahirap pa sa sakripisyo ng Panginoong Hesus. Wala nang mas matindi pa sa pinambayad niya para maligtas pong bawat isa po sa atin. So hindi na to kambing, hindi na to baka na pinag-uusapan natin na sinacrifice katulad ng sa Old Testament. Sinasabi po sa atin dito, Jesus Christ. Si Jesus na kung tutuusin, kaya niyang tumawag ng ilang batalyon ng mga anghel para lang siya iligtas. Pero di niya ginawa. Hinayaan niya na siya yung maging kabayaran para sa ating pong mga kasalanan because He is both loving and He is just. Loving and just. Okay? Sa ating pong pagpa-fast, it is, sabi nga natin, relying on the work of Christ. So, hindi po ito dahil sa kalakasan, katapangan natin, oh, yung tapang, nag-fasting, oh, lakas ng loob, nag-fasting, first time, 3 days, di ba? Wow, but we really admire that. But at the same time, that's not even the focus. It is not about us. Kaya nga po, kung mapapansin natin, di ba, yung Day of Atonement is also a day of rest for everyone. It's a Sabbath for everyone. No work whatsoever. So, magtatrabaho lang yung high priest. At walang ibang pwedeng gawin yung mga tao kundi maghintay kung tapos na ba. Maghintay kung okay na ba. Paano po malalaman ng mga tao na tapos na yung ginawa ng high priest? Pag lumabas yung high priest, tapos umupo na siya. Ibig sabihin, tapos na. At doon lang yung mga tao, silang magkakaroon ng celebration, such joy. Bakit? Pinapakita po sa atin doon na yung kaligtasan, yung kasagutan ng Panginoon, hindi dahil ang bait natin. Hindi dahil may ginawa ka, kaya naligtas ka. Hindi ka nahugasan ng iyong mga kasalanan dahil na perfect mo yung attendance or yung iba, 'di ba, na kaya ako naka-experience ng breakthrough kasi nagpuri ako ng nagpuri ng nagpuri. And sometimes Christianity, meron tayo pong tendency to be performative. Pag tinignan natin yung mga churches, no? Of course, naha-highlight talaga pag ito magaling, ito ang galing nila mag-write ng songs, ang galing nila yung banda nila, o ito ang galing mag-preach, o ito ang ganda ng facility and it's not it's not bad to appreciate, but it's not what we want to highlight. Ang gusto natin i-highlight is the goodness of God, kung paanong pinangyari ng Diyos ang lahat ng yun. Kung paanong ginawa ng Diyos na paanong nagkaroon ng ganito, paanong nangyari na ganito.
Paanong nagkaroon ng mga tao sa loob ng church that really commits to God? And sometimes people can be so amazed, but at the same time distracted. So distracted with what they're seeing in front of them. Na posible, no, sometimes akala natin na we're so high in the presence of God, pero yung pala, favorite mo lang pala yung goodness of God na worship song. Alam mo yan? Na nung kinakanta na yung worship song na yun, naiyak ka na, pero yung pala, favorite mo lang kasi. But here, it's just focusing on Jesus. Hindi yung galing ng tao, hindi yung lakas ng tao, hindi yung kakayanan ng tao. Kaya nga, pinapakita sa atin on the Day of Atonement, people were commanded to rest. Ngayon, usually, pag ang tao sinabihan mo na magpahinga, tamad ka ba? Ba't ka nagpapahinga? Na-achieve mo na ba yung mga pangarap mo? Ba't ka nagpapahinga? Magtrabaho ka, magtrabaho, magtrabaho. Di ba? Hanggang di mo pa nakikita yung gusto mong mangyari, magtrabaho ka, magtrabaho, magtrabaho. Hindi naman siya masama na prinsipyo, pero nasaan ang Panginoon doon? Nasaan ang Panginoon? Sa lahat ng pagtatrabaho na ginagawa natin. Di kailangan ko mag-ipon, kailangan mangyari to, kailangan magganap to. Nasaan si Lord sa lahat ng yun? So, madali na i-associate na, kasi magaling ako kaya ako nagkaganito. Kasi magaling ako, kaya ako nakarating ng ganito. Kaya na-achieve namin yung ganito kasi, ako kasi. But in the Day of Atonement, pinapakita doon ng Panginoon yung isang bagay na wala kahit sino sa kanila yung makakapag-accomplish. Kaya para sinasabi ni Lord sa lahat, manahimik kayo dyan. Magpahinga kayo dyan. Kasi ako lang may kayang gumawa nito. Only God can wash away sins. So even when si Jesus, no, nandun siya sa cross, akala ng mga tao dun sa paligid nila, they were doing something good. Akala nila they were pleasing, they were pleasing yung mga desires nila. Kaya sila nagsisigaw na, crucify him, ipako nyo siya sa cross, di ba? Mas gusto namin palayain nyo si Barabbas. Mas gusto namin na balik nyo lang sa amin yung kriminal na yan. Si Jesus, ipako nyo na yan. Because people think it's up to them. They don't know that instead of Jesus, they should be crucifying themselves. Sa pagpa-fasting po natin, yun din po yung ating pong ginagawa. We are even more dying to ourselves. We're not relying on our own strength. Nag-work ka, di ba? Kanina, si Peter, nag-work siya. Nasa food business pa siya. Talagang mariremind ka, Lord, di ko talaga to kaya nang wala ka. Baka matikman ko tong pagkain na isi-serve ko sa gutom ko. So, nare-remind tayo, Lord, meron ako mga kailangan gawin ngayon, pero I am relying on your strength. I'm relying on your sustenance. I'm relying on you filling me with strength. Lord, ikaw ang magpapalakas sa akin. Lord, you're gonna give me the grace, enable me to do what I need to do today. So I'm relying on what you have done. I'm relying on the power that comes from you, the strength that comes from you. So kahit na nagpa-fasting ako ngayon, I'm fasting because I'm drawing closer. I'm fasting, Lord, kasi nagsusurrender ako sa iyo. I'm fasting, Lord, because I'm not relying on my own strength. Maybe to some of us, that's the very reminder binibigay sa atin ng Panginoon po ngayon. Gaano katagal ka na ba na nagre-rely sa sarili mo? Hindi, alam mo naman, kaya naman ako nagre-rely sa sarili ko kasi wala na ako mapagkatiwalaan. Alam mo, lahat ng pinagkatiwalaan ko, ako yung tinalikuran. Lahat yung mga pinagkatiwalaan ko, yung mga sinunod ko, ginamit lang ako. Maybe there are some people you've even served in the church so much so na, alam mo yun, yung heart mo 100% committed talaga. Pero nakita mo na your commitment was abused. Your
Your surrender was used against you. Imbis na ikaw ay matulungan, ikaw ay ginamit. So sa atin po mga kapatid, maaari ito yung pinapaalala ng Panginoon. Oh yes, maybe it's true. Meron kang mga tao na pinagkatiwalaan, you relied on them, and it turned out na unreliable pala sila. So what? God is still reliable. God is still faithful. Yes, there might be people na hindi naging mabuti sa atin. People might have hurt us. But God is still good. Mabuti pa rin si Lord. Kaya nga tayo nagfa-fast. We are removing distractions. We are removing yung mga mali nating assumptions. Maybe we have all opinions and all these ideas, but God is telling us, reminding us, don't rely on yourself. Don't rely on your own understanding. Hayaan mo na mangusap ang Panginoon in this fast, mas maging malinaw yung tinig niya, yung pangungusap niya po sa atin. And in that way, we'll see, okay, ito pala yung talagang gustong sabihin ng Panginoon. Maybe there's someone that God wants you to encourage. Maybe there's someone na gusto ng Lord, kausapin mo, gusto ng Lord ipag-pray mo, gusto ng Lord na maybe i-mentor mo or something. Pero gustong ipakita ng Lord na mangyayari lang yon if you will not be reliant on yourself. Mangyayari lang yon if you will learn to rest on Him and He will do the rest for you. Magpahinga ka sa Kanya. Si Jesus, di ba, He would go on silence and solitude. Si Jesus, He would go on, sabi, sa mga lugar na siya lang mag-isa. Wala sa ibang kasama, just praying. In having that moment, hindi niya laging kailangan nandun siya sa maraming tao. So sometimes fasting is also that for us. When was the last time you really had a moment with God? Kailan yung huling pagkakataon na nakapag-pray ka, lumuhod ka, nagpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon na talagang all out, Lord, forgive me. Ito na yung mga nagawa ko sa buhay ko. Lord, ito na mga nangyari sa akin. Patawarin mo ako, Lord. Kasi, yes, marami akong kayang gawin, pero hindi ko kaya na magbago nang ako lang mag-isa. Kahit na anong kabutihan ang gawin ko, kahit magpatayo pa ako ng maraming simbahan, Lord, hindi ko kayang patawarin yung sarili kong kasalanan. Ikaw lang makapagpapatawad. Ikaw lang makapaghugas nun. Lord, hindi ko kaya na yung masigurado ko na yung mga anak ko mamumuhay sila ng maayos, ng tama, ng ayon sa nais mo. Ikaw lang, Panginoon, yung may kaya. Hawakan yung puso nila, palaguin sila, lumalim sila sa pananampalataya. Banal na Espiritu, ikaw lang yung makapagdala ng ganong klaseng conviction sa mga buhay namin. So when was the last time that you have removed all the distractions? When was the last time that you truly rested in God? Tayo daw yung, sa generation natin na to, ang mga tao, hirap na hirap ng maghintay. Alam mo yan? Kailangan may mangyari na ngayon. Sayang yung oras. Bakit ako pipila dyan? Bakit ako pupunta dyan? Nalala ko doon merong restaurant sa BGC, Japanese na restaurant. Laging ang haba ng pila. In-explain sa akin ng asawa ko na ganun talaga. Kasi nga, yung mga mahaba na mga pila, ibig sabihin, masarap yung pagkain. Ayokong pumipila ng mahaba. Pero mga kapatid, no, noong unang panahon, di ba, pipila ka, wala kang choice. Wala kang cellphone, wala kang ibang gadget, wala kang ibang pinagkakaabalahan.
Pwede siguro bilangin mo yung balakubak nung nasa harap mo. Sorry. Pero di ba, nasa harap mo, nakapila kayo, ah, likod lang yung makikita mo, yung ulo niya lang makikita mo. You have no choice. And people dread that today. They don't want to wait. They want everything fast. Pero yes, sabi sa atin ng Panginoon, you wait upon the Lord. You wait upon the Lord. Lalo na yung mga tao na naghihintay nung sa Day of Atonement. Di nila alam eh, ano ba, buhay pa ba yung high priest sa loob nung Holy of Holies? May hinihintay pa ba kami na lalabas or ano? They just stay there. They have to wait till it's finished. Kaya pa yung reminder sa atin sa Bible in Isaiah, those who wait upon the Lord shall renew their strength. True enough. Kasi yung mga tao na hindi marunong maghintay, sila yung laging pagod. Di ba? Kasi dahil hindi ka makapaghintay, lahat na lang ginawan mo ng paraan. Dahil di ka makapaghintay, lagi ka na lang multitask. Gawin ko to. Ako habang ginagawa ko to, ginagawa ko to. Sino bang nagpe-pressure sa atin na gawin lahat ng yan all at once and then we miss out the moments. We miss out what's happening. Kunyari, if there are parents, sobrang tindi magtrabaho, trabaho, 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 trabaho. Tapos magugulat na lang sila isang araw, yung 2-year-old nila, teenager na pala. Ang dami ko na palang na-miss. Hindi ko na siya nakilala. At hindi niya na rin ako nakilala. Hindi ko siya nakasama. Hindi niya rin ako naranasan. So in the waiting, in the resting, it's where God reveals Himself. Don't be in such pressure. Wait upon the Lord. In the fasting, Leviticus 23 verse 32, di ba? Sabi dito, it shall be unto you a Sabbath of rest. The Day of Atonement is a day of rest. Zechariah 4 verse 6, it's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Bakit ganun? Sa buhay natin, yung katotohanan is that whatever you're trying to achieve na maganda, na mabuti, na makakatulong talaga sa mga tao, lagi siyang mahirap gawin. Totoo naman, di ba? And when God is calling you to do something, when you have a calling over your life, hindi talaga siya madali. So it can only be accomplished not by might, not by power, but by the Spirit of God. The Spirit that you carry. The Spirit of the Lord, the breath of life. Hindi ko po alam sa inyo kung na-enjoy nyo pa ba yung paghinga nyo. Kailan po kayo huling nagpasalamat sa Diyos na humihinga ka pa? Merong isang lalaki na nagpadala ng letter sa isang pastor. Sabi niya, marami pong salamat because of sa isang teaching nyo, you have reminded me of paano binabanggit yung pangalan ng Diyos, which is Yahweh. And yung Yahweh is like inhaling and exhaling. It's really just breath. Yahweh. Yahweh. So wala talaga siya kasi nung yung Yahweh wala naman talaga siyang mga consonants eh, 'di ba? But it's like Yahweh. Yahweh. It's like breathing. One night sa loob ng ospital, ilang beses daw niya na kasing naranasan na muntik na siyang mamatay kasi hindi na siya makahinga. But then on that night, naalala niya yung teaching na yun. And then just started breathing. Yahweh. 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 So I'm gonna ask us, kailan yung huling pagkakataon that you have just enjoyed a moment and you just breathed
And you're thanking the Lord, salamat sa hangin. Salamat, natatanggap ko pa yung hangin, nakakapaglabas pa ako ng hangin. Kasi mahal ang hangin sa ospital. Mahal ang tangke ng oxygen sa ospital. And none of us here are in the hospital right now. We're not in a hospital bed. Humihinga tayo. Nakakapakinig po tayo. Hindi tayo nakakulong sa isang kwarto. You actually have life. So sa atin po mga kapatid, in the waiting, have you enjoyed the breath of God? The breath of life? Because at the end of it all, that's the last thing you'll ever have. That's the last thing that you'll ever know you'll have. 'Di ba? Yung huli mong hininga. So we wait upon the Lord. We rest in Him. In Hebrews 4, verse 9 to 10, there remains therefore a rest to the people of God. For he that has entered into this rest, he also had ceased from his own works as God did from his. A Sabbath rest, a Sabbath call for everyone. Tinatawag ng Lord, magpahinga, magpahinga, magpahinga. Karamihan ng mga tao na may mga karamdaman ngayon na ospital, may iba nga namamatay, di ba? In Japanese society, may mga pagkakataon sa kanila na minsan doon na lang sa kalsada, babagsak, overworked, pagod, no? Hindi ako po hater ng Japan, no? Pero so far, yun lang yung mga examples na naiisip ko. But it's the reality of our lives. Masyado kasing hina-highlight yung work and yung grind. Trabaho, trabaho, trabaho. Pero wag mo nating kalimutan yung trinabaho na ng Panginoon. Trinabaho niya yung hindi natin kayang trabahuhin kailanman. And for us to experience yung benefit ng trinabaho niya, kailangan nating tumigil magtrabaho. Kailangan natin magpahinga sa presensya niya. Di ba? Pag kinat mo yun, in out of context, pinost mo, mababash tayo niyan. Huwag na tayong magtrabaho. Pero hindi po yun yung ibig natin sabihin. Naiintindihan natin, yung pinag-uusapan natin dito is yung taking time to be in His presence. Fasting. Let's go. We are letting go of any weight that hinders us. We are letting go of what we have been carrying. At dun sa fasting na yun, si Lord naman yung magkikarry sa iyo. He's calling us to enter into His rest. Ninatanggal sa atin ng Panginoon yung self-reliance. Hindi po totoo. Kaya sabi sa mundo na, I'm a self-made man. I'm a self-made woman. Lahat ng na-achieve ko na to, it's because I'm self-made. I did this, I did that. Wala kahit sinong tao sa mundo ang masasabi natin na self-made. Unang-una, hindi tayo lumabas sa mundo po na to na wala tayong mga magulang, may mga magulang tayo. Pangalawa, kung ano man yung kakayanan na meron tayo, laging merong nagturo sa atin. Hindi, nanood lang ako sa YouTube, kaya ako natutunan. Ay, may nag-post ng video, natulungan ka niya. Hindi ka pa rin self-made, meron pa rin nag-upload ng video na yun. But why are people so hungry or so focused on that title? I want to be self-made. It's pride. And this is what God is breaking in our time of fasting. Pride, self-reliance, self-righteousness. Ang tingin natin, no, even your perspective in reading the word, the Bible.
The Bible should be read with Jesus at the center. The Bible should be read. Pag binabasa po natin yung Bible, si Jesus yung bida. Kung hindi pa po natin alam, hindi po tayo yung bida. Ang totoo nga po niyan, tayo yung naging kontrabida pa. Pero namatay yung bida para sa kontrabida, para maligtas tayo. Sometimes we get lost in reading the word because we're thinking it's about us, it's about us, about us. Our prayer is that we step out of self-reliance. Masyado tayong self-absorbed. Hina-highlight din sa generation natin is so much of self-love. Mahalin mo yung sarili mo. You take care of yourself and you let God take care of you. Ang problema is sometimes we put self-love on a pedestal. Oh, dapat self-love, self-love, self-love. Pero mostly ang sinasabi sa atin ng Panginoon is you love others. You consider others better than yourself. That's the truth of the Word of God. Can you die to yourself so that others can live? Can you give off of yourself so that others can have? Kaya sabi po natin even sa time ng fasting kung hindi ka kakain ng lunch, are you able to give your lunch budget to someone else? Would you rather give yung budget mo to someone who needs it or to someone na sasabi sa'yo ng Lord na i-bless mo yung tao na yan, pag-pray mo yung tao na yan, and whatever budget you have, give it to that person. Diba? Because it will never be na habang tayo po ay Kristiyano, sumasamba sa Panginoon, we say we love Jesus. Na after mo mag-worship, you will be so self-absorbed. No. It cannot be na after mo mag-pray, you will just love myself so much. I don't think that is not the presence of God overtaking us. In fact, most of the time na kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, ang nangyayari sa atin is brokenness. A real sense of brokenness. That's what happens in worship. That's what happens in prayer. Hindi pwede na lalapit tayo sa Panginoon tapos hindi tayo mababago. Ang tunay na lumalapit sa Panginoon, ang tunay sumusuko sa Panginoon, may pagbabago na mangyayari po sa mga buhay po natin. So this, my brothers and sisters, ito po yung Day of Atonement. Ito pinag-usapan po natin ngayong gabi. We want that to be clear to us na ito pala yung sinasabi na yun na Day of Atonement. Ito pala yung sinasabi na yun na kailangan po natin mag-fast, magpahinga, tinatawag tayo ng Panginoon. So it's so important for us to not just see it as an event in the church, event in the Old Testament, pero makita natin ano ba nga yung significance nun. And you know what happened po sa atin because of what Jesus did. Yung ultimate na sacrifice ng Panginoong Jesus. Now, we can come boldly. Ano ibig sabihin we can come boldly into His presence? Sabihin, confident tayo na pag lumapit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo po itataboy. Confident tayo kasi nga hindi nakabase sa work natin pero nakabase sa sacrifice niya. Hindi nakabase sa itsura natin, hindi po nakabase sa kung sino po tayo, pero sa kung sino siya. So sinasabi po sa atin ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Lalo na po sa panahon ng prayer and fasting po natin.
Sabi po sa Hebrews chapter 10, I will not be sharing yung screen, but I'm reading mula po sa Bible. If you can go to your Bible right now, Hebrews chapter 10, verse 19. Sabi po dito, and so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Di ba dati, yung sa Old Testament, yung high priest lang yung pwedeng pumasok doon sa most holy place. Pero ngayon, bakit bakit pwede na tayo? Bakit sabi dito, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Sa verse 20, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Wow. Sa verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. There is an invitation to come near to God, an invitation to be in His presence. There is an invitation to know more of Him. Pero ang sinasabi po sa atin dito, hindi lang to know more of God eh. Sinasabi po sa atin to also connect with one another, gather together, and encourage one another. In-encourage daw natin dapat yung isa't isa na na lumapit sa Panginoon. Our encouragement should be that let's draw near to God together. Lumapit tayo sa Panginoon. We may sometimes be in a position na parang we always hold dun sa word ni God, better is open rebuke than hidden love. But also understand that every rebuke should be done in the presence of God. Alam niyo po, mas tatanggapin ng tao yung pagkakamali niya kung nandoon siya sa presensya ng Diyos. Ang hirap tumanggap, kahit siguro naman sa mga sarili, ang hirap tumanggap ng pagkakamali kung hindi tayo puno kasi kung mas puno tayo po ng mga sarili po natin. So it's different when we are in the presence of God. So the first encouragement is pwede tayong lumapit. We can come together in the presence of God. So whatever happens in the presence of God, He will bless. Whatever happens in the presence of God, He will lead and He will guide. So kaya gusto po natin i-remind sa bawat isa, hindi tayo sa presensya ng Diyos. Hindi yan sa pastor lang, sa leaders ng church. We are supposed to be in the presence of God. Kasi pag binasa mo po yung salita na to, sabi dito, dear brothers and sisters, we can boldly enter His most holy place because of the blood of Jesus. Pwede tayong lumapit.
ng may pagpapakumbaba, not relying on ourselves, but relying on this work on the cross. He opened a new and life-giving way para daw hawiin yung mga nakaharang para tayo po'y makapasok. Nagbigay ang Panginoon ng ibang pamamaraan. Ano po yung pamamaraan niya? Ano yung daan? Jesus is the only way. The way, truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. That's what we are declaring, praying, and believing. Tayo po'y manalangin sa oras po na ito. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa pangungusap mo po ngayong gabi, sa pagpapaalala po sa amin, Lord, that this your presence, Lord. You are welcoming us into your presence. Fasting is not running away from food, but it is running to you. Running towards you. So much so na sa paglapit namin, sa pagtakbo namin, papalapit sa iyo, Panginoon, hindi na namin iniisip yung pagkain hindi namin makain, yung mga bagay na gusto namin, but God, we are just pursuing. So allow us, Lord, this time, habang amin pong lalo pang naintindihan what the Day of Atonement is about. This is a time na wala kaming magagawa. It's beyond our powers. It's beyond our capacity. It's beyond our abilities. It is not up to us. It's only up to you and what you can do. And in our case, ngayon po, Panginoon, under the new covenant, the New Testament, yung ginawa mo, Panginoong Jesus, this gives us freedom. This allows us na lumakad patungo sa presensya mo, Panginoon. The most holy place where there is life. Sa presensya mo kung saan may kagalingan. Maybe there's some of us may kabigatan sa puso mo patungkol sa mga tao na maaaring nakasakit sa iyo. Habang po nalandalangin po tayo, I want to remind you that there is forgiveness in the presence of God. So maybe your question is, Lord, hindi ko mahanap, hindi ko alam kung saan ko huhugutin yung kapatawaran na ibibigay ko sa tao na to. Hindi ko alam kung paano ko siyang papatawarin. But God never runs out of forgiveness. So in His presence, doon po sa presensya niya, walang kakulangan ng kapatawaran. Kung hindi mo mahanap sa iyo, mahahanap mo sa presensya ng huwag mo nang pilitin hanapin kung alam mong wala dyan. Minsan mahirap talaga. But in the presence of God, whatever we need, we will find. Sa presensya lamang po ng ating pong matatagpuan. Ano man po ang ating kailangan. Ano man po ang ating nahan. Panginoon, salamat sa iyong kapatawaran. Paghuhuga ng aming pong mga kaisipan. Let there be no room or pride in our hearts. We cannot make it on our own.
We cannot do this by ourselves. Only by your grace. You are just and you are kind. You are loving. You are faithful. That's who you are. Thank you, God. Sa paglilinaw po sa amin, Day of Atonement, salamat po, Panginoon. Sa iyong katapatan, at pagmamahal. Everyone who's joining tonight, or even those hearing, watching, ito pong session po na ito, that the peace of God come upon us. There is peace in your prayer. Surround us with your consume us more of you and less of us. Increase, Lord Jesus, as we decrease. We thank you, Lord, for everyone fasting. You are our strength. Ikaw pong kalakasan namin. Ikaw pong magsusustain sa amin sa lahat ng ito, Panginoon. The 3-day fast, however long we're gonna be fasting. Ikaw po, Panginoon. Sa iyo po kami wala. Sa iyo po kami umaasa. Salamat po na kami binibigyan mo ng pagkakataon lalo pa lumapit. Magpakumbaba siya. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Jesus. Hallelujah. So ngayong gabi po, no, thank you for joining yung session po natin, for praying together with us.